Abaya Hawa, Ishaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawakwar tawab, abay hawa. Kalhalal hawad, abay hawa alhayam. Bahasa masyayak yahawashay. Bahasam raw kakadas. Kwam yasyarala Elda Oper Maharlika Philippines. Tawada abay hawa. Yaman. Bago tayo magsimula dito, may announcement tayo. Bukas po ay New Moon. Ang New Moon, that is Sabbath. Ang weekly Sabbath, every Saturday. Pero ang iba, hindi. Sinunod nila yung kay Moses na doktrina ng Egypt. Egyptian doctrine po yun. Every 7 day of the week is a Sabbath, Saturday. Weekly Sabbath. Ngayon ay weekly Sabbath. Bukas, New Moon, ay Sabbath. May gawain tayo. Pangatlong klaseng Sabbath ay yung kapistahan. Sabbath din yon. So, yun lang. Kapistahan, Sabbath, New Moon Sabbath, at saka weekly Sabbath. So, we'll be back tomorrow for our worship service to our Abba Yahweh for New Moon Sabbath. Happy New Moon Sabbath tomorrow! Parang walang tao. Happy New Moon tomorrow! Happy New Moon! Kumakain kasi. Happy New Moon! So, may laman ang bibig. Di makapagsalita. Okay. Diretso na tayo dito kasi medyo mahaba to. At masisermonan ko dito, mapagalitan ko dito ang mga anti-Book of Enoch. Sinabi ni Abba Yahweh ang ayaw sa kanyang aklat na Book of Enoch. Katakot-takot na parusa sa final judgment. Yung mga ayaw sa Book of Enoch. Humanda kayo dahil kayo ang paparusahan. Madaanan natin to ha, mamaya. Okay. Nasaan na tayo ngayon? The second Book of Enoch, chapter 47. Up to 50 will be our study. 47 to 50 ang pag-aralan natin ngayon sa Book of Enoch. Okay, moving forward. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 47, verse 1 to 6. Inutusan ni Enoch ang kanyang mga anak mula sa mga labi ni Alaya at ibinigay sa kanila ang sulat kamay ng aklat na ito. At ngayon, mga anak ko, isipin ninyo at ipasok sa inyong puso. At tandaan ninyong mabuti ang mga salita ng inyong ama, na lahat ay dumating sa inyo mula sa mga labi ni Yahweh. Kunin ang mga aklat na ito ng sulat kamay ng iyong ama at basahin ang mga ito. Bero mo ha. Yung aklat na yan, nasulat kamay ni Enoch, ay kailangan kunin, basahin, at ipasok sa puso. Hindi lang ipasok sa isip, sa tainga dito, tatago sa kabilang tainga. Pasok dito, labas sa puso, at lalabas sa kamay. Yan po, tuloy tayo. Basa. Sapagkat ang mga aklat ay marami. At sa mga ito ay matututuhan ninyo ang lahat ng mga gawa ni Yahweh. Ang lahat na nangyari mula sa pasimula ng paglikha at mananatili
hanggang sa katapusan ng panahon. At kung tutuparin ninyo ang nakasulat ng aking sulat kamay ng mga aklat na ito, ay hindi kayo magkasala laban sa Yahweh. Sapagkat walang iba maliban sa Yahweh, kahit sa langit o sa lupa, o sa pinakamababang lugar, o sa isang pundasyon. Ang aklat ay marami. Hindi 66 book. Ang pinakabuo talaga na original Bible, ilan ba ang aklat sa nag-iisang original Bible? Ay 777 books. Kay Enoch, dinala niya pababa sa lupa, 366 book ang dala niya. Sapagkat ang mga aklat ay marami. Pero ang mga tao, akala 66 lang to, di pwede bawasan, di pwede dagdag. Bawas na nga yan eh. Ang kumpleto, 777. Ang gusto ni Satanas, maging 666. 66 book plus ikaw, number 6. Kasi tao ka nga nilikha. Si Adan ay sa pang-anim na araw, number 6 ang tao, plus dalawang 6 na basahin mo sa Bible na 666. 666. Tapos natakot kayo ng 666, na kayo mismo 666. Pag magbasa kayo ng Bible na 66 book lang, plus ikaw, number 6. Sabi na, wala naman sa Bible yung Book of Enoch. Anong wala? Sa original Bible, kasama yan. Tinanggal nila kasi mabibisto kasi ang tatay nila na fallen angel. Ayaw nilang malaman ng sangkatauhan na ang tatay na yan ay fallen angel. Ang namuno ngayon sa mundo. Sabi rito sapagkat ang mga aklat ay marami. Sa mga ito ay matutuhan ninyo ang lahat ng mga gawa ni Yahweh. Ang lahat ng nangyari mula sa pasimula ng paglikha. Nakasulat doon sa Book of Enoch. At manatili hanggang sa katapusan ng panahon. Nahayag sa Book of Enoch lang yan At kung tutuparin ninyo ang nakasulat sa aking sulat kamay ng mga aklat na ito, ay hindi kayo magkakasala laban sa Yahweh. Hindi talaga magkakasala kung tutuparin. Basahin lang, hindi naman tinutupad. Kailangan tuparin. Napakahalaga talaga ang Book of Enoch. Pero aywan ko nitong mga ibang remnant Hebrew Israelite na dadala sa mga anak ng mga serpent seed. O anak ng mga fallen angel. Nabibrinuwas kayo sa kanila. Paano kasi ang Bible niyong ginagamit, 80 books, King James Version, yung pinakaunang King James Version na ginawa ni Haring King James na bayot, bakla. Yan. Tapos sabi niya, kami ay remnant Hebrew Israelite sa tribe of Judah. Harap kayo sa hukuman mamaya sa chapter 48. 47. Tuloy tayo, moving forward. Basa. Inilagay ni Yahweh ang mga saligan sa hindi alam, at inilatag ang mga langit na nakikita at hindi nakikita. Itinagda niya ang lupa sa tubig at lumikha ng hindi mabilang na mga nilalang, at nagbilang ng tubig at ang pundasyon ng hindi naayos, o ang alabok ng lupa, o ang buhangin ng dagat, o ang mga patak ng ulan, o ang hamog sa umaga, o ang mga
kamay ko sa gitna nila. Pinotol ni Aba Yahawa ang mga bituin sa apoy. Kasi mga pasaway din itong bituin ito eh. Hindi nagjujote. Doon sa first book of Enoch, hindi nagjujote, tamad, batugan. Tamad din pala bituin. Kinulong yun sila eh. Okay. Sa 1,000 taon. Ang mga bituin, mga anghel din yan eh. Na mga pasaway din. Hindi nagjojote. Kita mo, pag tingin mo sa langit, bakit kunti na lang mga bituin? Hindi nagjojote yung iba. May petex pa. Pero minsan may gabi, aba, ang daming mga bituin. Ayan, nagjojote na. Okay, moving forward. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 48, verse 1 to 8. Nang pagdaan ng araw sa 7 bilog, nang araw ay dumaraan sa 7 makalangit na bilog, na siyang paghirang ng 182 trono na ito, ay lumubog sa isang maikli ang panahon ng araw. At muli, 182 na ito, ay lumubog sa isang malaking panahon ng araw. At mayroon siyang 2 trono kung saan nakapatong sa chariot at umiikot dito at doon sa itaas ng mga trono ng mga buwan. Mula sa 17 araw ng buwan ng Iyar ay bumaba sa chariot at naglalakad hanggang sa buwan ng Siban. Mula sa 17 ng Siban ay umaakyat muli sa chariot at nakaupo sa trono. Kulit ng araw. Order pala yon na kailangan bumaba sila maglakad. Dito magsimula sa buwan ng Iyar. At aakyat siya uli dito naman sa bandang dulo ng Siban. Ngayon, ano tong Siban na buwan? At ito kay Iyar. Hebrew na pangalan ito na buwan, pangalan ng buwan. Tingnan natin, moving forward. Iyar. Yar. Bababa dito ang araw, maglakad siya, bumaba siya sa chariot, oh. Abril. Kalagitnaan ng April at May. Tapos dito naman sa May. At yun, dito, Siban, dito akyat. So, itong panahon na ito, taginit talaga. Taginit. Gulat ka ng init ang panahon. Kasi itong panahon na yan, Tinakda talaga siya. tinakda talaga yun ang trabaho nila, maglakad sila. Para mapalapit sila sa earth. Okay, tuloy tayo. Basa. Simple, no? At kapag bumaba sa chariot at naglalakad ang araw, ito ay mapapalapit sa lupa. Kung gayon, ang lupa ay magkabitak-bitak at ang mga dahon ng puno ay malalagas at hindi magkakaroon ng bunga at walang bulaklak. Lahat ng ito ay sinukat niya na may mahusay na sukat ng mga oras at nagtakda ng sukat sa pamamagitan ng kanyang karunungan nang nakikita at hindi nakikita. Mula sa hindi nakikita, ginawa niya ang lahat ng bagay na nakikita, na siya mismo ay laging nakakita. Biro mo ha. Pag bumaba ang araw sa chariot na sinasakyan niya, yung inupuan niya doon, trono rin pala eh. Bumaba siya, maglakad siya, mapalapit siya sa earth. That's why, magbitak-bitak ang lupa. Parang init talaga. Mga dahon, mga lagas, hindi na magkaroon ng bulaklak. At tayo, init. Init ang panahon. Kahit kahit gabi, pinapawisan tayo. Na kailangan talaga mag-aircon. Kung wala aircon, electric fan lang, init pa rin. Ang hangin ng electric fan, init pa rin. Kasi napalapit nga ang araw sa earth dahil bumaba siya sa chariot. Ngayon, pero sinukat yon, hindi basta-basta yung bumaba ng todo. Sinukat yan, perfect ang pagsukat na pagbaba. Para, kawawa naman ang tao dito pag masunog tayo. So, ganun yon. Okay, tuloy. Sa gayon, ay ipinaalam ko sa inyo, aking mga anak, at ipinamahagi ang mga aklat na ito sa inyong mga anak.
inyong salinlahi. At sa gitna ng mga bansang magkakaroon ng pakiramdam na may takot sa alayan, hayaang tanggapin nila ang mga ito. At mga higit nilang mahalin ang mga aklat na ito kaysa sa anumang pagkain o sa makalupang pagkain, at basahin nila ang mga ito. At ang mga hindi nakakaunawa sa Yahawa, na hindi natatakot sa alayan, ay hindi tumatanggap. Ngunit tumatanggi sila at ayaw nilang basahin ang mga aklat na ito. Isang kakilakilabot na paghuhukom ang naghihintay sa kanila. Mapalad ang taong papasanin ang kanilang pamatok at hihila sa kanila, sapagkat siya ay palalayain sa araw ng dakilang paghuhukom. Narinig nyo, kayong nanonood sa YouTube channel, kayong mga anti-Book of Enoch. Ito ha, verse 6 and verse 7. Dito tayo magsimula sa 6. Sa gayon ay ipinaalam ko sa inyo, aking mga anak, at ipinabahagi ang mga aklat na ito sa inyong mga anak sa lahat ng inyong salinlahi. Sa lahat ng salinlahi, bakit ang iba ayaw magbasa ng Book of Enoch? Dahil para daw inkantadya yan. Parang mga ano, wala talaga, nadadala kayo, nabibrainwash kayo ng mga Babylonian eh. Ano sabi rito? Sa lahat ng inyong salinlahi, at sa gitna ng mga bansang magkaroon ng pakiramdam na may takot sa alahayam. Yung may takot sa alahayam, yun po ang magbasa ng Book of Enoch. Hayaang tanggapin nila ang mga ito at naway higit nilang mahalin ang mga aklat na ito kaysa anumang pagkain o sa makalupang pagkain at basahin nila ang mga ito. Ang iba naman, ayaw ko dyan, Book of Enoch, pagkain lang, sarap, spaghetti. Ito. Wala talaga kayo, wala. 7. Sinabi nga mas mahalin siya kaysa mga makalupang pagkain. Ngayon, dito sa 7 ha, at ang mga hindi nakaunawa, yung mga hindi nakaunawa sa Yahawa, ano ang ugali sa taong hindi nakaunawa sa Yahawa na hindi natatakot sa alahayam? Hindi nakaunawa sa Yahawa at hindi natatakot sa alahayam ay hindi tumanggap, ngunit tumatanggi sila at ayaw nilang basahin ang mga aklat na ito. Ayaw niyong basahin kasi wala kayong takot sa alahayam at hindi kayo nakaunawa kay Yahawa. Yahawa pa kayo, pero anti-Book of Enoch pala kayo. Nakakahiya kayo. Mga remnant Hebrew Israelite naman talaga kayo. Karamihan pa naman sa Amerika. Wala. Anong sabi rito? At ayaw nilang basahin ang mga aklat na ito. Isang kakilakilabot na paghukom ang naghihintay sa kanila. The judgment day in the final judgment. Terrible judgment. Isang kakilabot na nag-antay sa inyo sa araw ng paghukom. So I encourage you, magbasa kayo ng Book of Enoch. Sundan ninyo to kasi chapter by chapter, verse to verse natin ginawa ito. Kung susundan lang niyo itong pangangaral na ito, natapos na natin ang first Book of Enoch, nandito na tayo sa second Book of Enoch. Pagkatapos ito, isunod natin ang Book of Melchizedek. Kamangha-mangha din nangyari doon. Ngayon,
Anong sabi? Mapalad ang taong papasanin ang kanilang pamatok. At Hila. nahila sa kanila. Para hindi sila mahila, pasanin nila. Paano sila mahila? Pinasanan nila. Sapagkat siya ay palalayain sa araw ng dakilang paghuhukom. Yan ang pakinabang, palalayain sa araw ng dakilang. Ibig sabihin, hindi ka makasama sa judgment. Exempted ka. Sabi niya, ikaw, pinasan mo ang pamatok. Hihilain ka sa pamatok, doon ka samaan. Pero hindi ka nahila kasi pinasan mo eh. Ikaw naghila sa kanya, pinasan mo. Ano yung pamatok? Kabigatan sa buhay, problema, hardship, difficulties na maranasan sa buhay. Kaya mo makontrol. Kasi pinasan mo eh. Hindi ka nagpahila. Pagdating ng Judgment Day, sa araw, ay ikaw ay dadakilain. Dakila sa paghukom. Palayain sa araw ng dakilang paghukom. Walang hatol sa'yo. Yan po ang pakinabang. O tuloy. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 49, verse 1 to 5. Inutusan ni Enoch ang kanyang mga anak na huwag manumpa sa pamagitan ng langit at lupa. At ipinakita ang pangako ni Alhayam, maging sa sinapupunan ng ina. Sumusumpa ako sa inyo, mga anak ko. Ngunit hindi ako sumusumpa sa anumang sumpa, ni sa langit o sa lupa, ni sa alinmang nilalang na nilikha ng Alhayam. Sinabi ni Yahweh, walang sumpa sa akin, ni kawalang katarungan, kundi katotohanan. Si Yahweh walang sumpa. Katotohanan na sa kanya. O tuloy natin. Basa. Kung walang katotohanan sa mga tao, hayaan silang manumpa sa pamagitan ng mga salitang, oo, oo, o kung hindi, hindi, hindi. At ako ay sumusumpa sa inyo, oo, oo, na walang tao sa sinapupunan ng kanyang ina. Ngunit iyon ay dati pa. Maging sa bawat isa ay may isang lugar na inihanda para sa pahinga ng kaluluwa at isang sukat na ayos kung gaano ito nilayon na ang isang tao ay subukan sa mundong ito. Taon, mga anak, huwag ninyong bayain ang inyong sarili sapagkat dati nang inihanda ang isang lugar para sa bawat kaluluwa ng tao. Okay, dito muna tayo sa sumpa. Walang sumpa kay Aba Yahweh. Ang ating sumpa, kung magsumpa ka man, oo kung oo, hindi kung hindi. Yun lang, huwag ka na ibang idadagdag pa. Pero kung magsumpa ka, oo, bukas hindi na. Tapos, sabi mo, hindi, sunod bukas, oo na. Ano ba yan? Double kara ka? Balingbing? Pag oo, panindigan mo yung oo mo. Pag hindi, panindigan mo yung hindi mo. Mayroon tayong word of honor. Pag sinabi mo, hindi pa bago-bago. Parang bata na pabago-bagong isip, oo ngayon, bukas hindi na. Yan ang presidente nating bangag. Oo ngayon, bukas hindi na. Kung hindi ka bata, matanda ka na, pero ganun ang ugali mo, nagdududa ko, nagdudroga ka, walang matino ang iyong isipan. Oo, tapos, bukas hindi na. Sinabi doon, oo, oo. Oo talaga. Hindi magbabago yung oo mo. Pag hindi, hindi. Bago ka mag-decide, isipin mo muna, ano ba, oo, baka talaga ako dito? Pag hindi, kasi di ko na mababawi pag magbitaw na ako ng salita eh. Nagbitaw ka ng salita, hindi. Hindi talaga.
Pero nagbitaw kasi nito, oo. Pakos na balita, hindi pala. Hindi na pwede tanggapin dito yan. Yari siya kay Pastora Evangeline. Oo siya, pero hindi pala. Yan ang walang panindigan. Pwede, hindi pwede. Mm-mm. Oo, oo. Ngayon, dito tayo ha. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Bakit? Sapagkat dati nang inihanda ang isang lugar para sa bawat kaluluwa ng tao. Bawat kaluluwa ng tao ay naihanda na po yun. Pag ikaw ay binhi ng mga fallen angel, nakahanda na po kayo sa dagat-dagatang apoy kasi kasama kay sa tatay nyo sa dagat-dagatang apoy. Kung ikaw ay binhi ni Yahweh, ay nakahanda na po kayo sa buhay na walang hanggan. Kasi nandoon si Aba Yahweh. Yun po. Sapagkat dati nang inihanda ang isang lugar para sa bawat kaluluwa ng tao. Dati nang inihanda na. Ang tawag doon sa English, predestination. Predestines na po ang kaluluwa. Lahat ng mga anak ng fallen angel, predestines na po sila sa dagat-dagatang apoy. Ang lahat ng mga anak ni Yahweh na tinatawag na seed of the woman, predestines na po lahat sa langit yan. Magkaiba lang ang mga reward. Ang reward lang dahil magkaiba. O, tuloy. Basa. Ephesians chapter 1, verse 4 to 5. Nang tayo ay pinili niya, nakasama niya, bago pa itatag ang mundo, upang maging banal at inosente sa harap niya sa pag-ibig. Pinili niya tayo bilang kanyang mga anak, sa pamamagitan ni Yahweh siya'y Hamashaya. Ito ang kanyang layunin at hangarin. Pinili niya tayo bilang kanyang mga anak. Kailan ba ang pagpili? Nang tayo ay pinili niya, kasama niya bago pa itatag ang mundo. Wala pa ang planet Earth, napili ka ng anak niya. Seed of Yahweh. Seed of the woman o binhi ni Yahweh. So, ito ay may lugar na nakalaan sa buhay ng walang hanggan. Sinulat na po yan ni Enoch kasama si Archangel Prabuel sa mga kaluluwa na predestined sa po sa langit. Tuloy tayo. Basa. Genesis chapter 3 verse 15. At naglagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi, ng mga nahulog na anghel at ng aking binhi, at kanilang dinurog sila ng kanilang mga ulo, at kanilang dinurog ang iyong binhi ng kanilang mga sabon. Ito, hango to from the original Ancient Hebrew Bible. Ito. Original Bible to, Paleo-Hebrew. Ito yung silent. Pero sa Babylonian Bible, tinanggal tong binhi ng mga nahulog na anghel, tinanggal yan, at saka aking binhi, o binhi niya tinanggal. Ang pinakita lang, binhi ng babae at binhi ng ahas. Biro mo, nagbawas. Ngayon dito, may binhi si Yahweh na dinaan kay iba. Ang tawag doon, seed of the woman. Sabi niya dito, aking binhi. At may binhi din ang mga fallen angel na tinawag na binhi ng serpent seed. Hindi talaga ligtas yun. Pag sabihin mo, predestined na pala ang kaligtasan, so kawawa naman yung hindi napili. Anong kawawa? Hindi naman anak ni Hawa yun, anak ni Satanas yun.
Paano kawawa? Ang anak mo ba, pamanain mo ba? Yes. Yes. Ang hindi mo anak ng kapitbahay, pamanain mo ba ng kayamanan mo? Hindi. Patirahin mo ba ng tahanan mo na bilang anak mo? Hindi mo anak eh. Kailangan anak mo lang talaga. Ngayon, kung anak ka ni Aba Yahawa, binhi ka niya, predestined ka na sa langit. Ngayon, itong hindi niya binhi, kundi binhi ng fallen angel, predestined na rin sila sa imperno. Huwag mo sabihin na, sayang naman, hindi sila pinili. Ano sayang? Anak sila ni Satanas, tapos ipapasok mo sa langit. Manggulo yan doon. Di ganun pa rin story nangyari dito. Paulit-ulit na lang nangyari. Napapasukin mo yung mga makasalanan, mga demonyo doon sa langit. Sila ang mag-create ng gulo doon eh. Doon sila sa apoy. Doon naman ang tatay nila ilalagay, yung mga fallen angel na pasaway. Ngayon, tingnan natin ha. Moving forward. Basa. 1 chapter 8, verse 44. Ang dyablo ang iyong ama. At kung ano ang gusto niya, gusto mo ring gawin. Siyang mamamatay tao, siya ay hindi kailanman pumanig sa katotohanan. Dahil ang katotohanan ay walang lugar para sa kanya. Likas sa kanya ang magsinungaling. Dahil sinungaling talaga siya. At siya ang ama ng kasinungalingan. Ang utos sa original Bible ha. Ang dyablo ang iyong ama. At kung ano ang gusto niya, gusto mo ring gawin. Gusto mo ring gawin. Kasi mana ka sa tatay mo nga eh. Ganon yon. The devil of your father and what he wants, you also want to do. Sunod. Sa Cebuano tayo ha. Basta Cebuano. 1 chapter 8 verse 44. Ang yawa mao ang imong amahan. O kung unsa ang iyong gusto usab nimo nga buhaton. Usa siya ka mamumuno. Wala gayud siya midapig sa kamatuoran. Tungod kay ang kamatuoran walay dapit alang kaniya. Natural lang nga mamakak siya. Kay bakakon gayud siya. Og siya ang amahan sa bakak. Naintindihan mo, Pastora? Kanina. Ilocana ka kasi. Pero masabi na iba, parang katunog sa Yahawa. Yawa lang yan eh, wala namang ha sa gitna at saka may H pa sa dulo. Kasi ang buo talaga niya sa tetragrammaton na 4 na konsonan, pero may katabi ng vowel, Yahawa ha. Ito, Yawa. Huh? Yawa. Ang yawa mao ang imong amahan. O kung unsa ang iyang gusto usab nimo nga buhaton. Aba, mana-mana talaga. Father like son. O sa siya ka mamumuno, mamamatay tao. Wala gayod siya mudapig sa kamatuoran. Tungod kay ang kamatuoran walay dapit alang kaniya. Ayaw siya sa trot. Gusto niya lying. Natural lang na mamakak siya. Ano yung mamakak? Sinungaling. Mamakak. Kay bakakon gayod siya o siya ang amahan ng bakak. Amahan sa bakak. Namimiss ko na rin yung lingwahe ko original eh. Natin, di ba? Oo. Yan. So may anak talaga ang dyablo. Kung ano yung karakteristik mong pinakita ngayon, kung ang ugali mo ay kahawig sa dyablo, anak ka ng dyablo. Dahil
Dahil mag-reflect, ma-instinct mo yun eh. Dugo mo yun eh. Okay, tuloy natin. Basa. 1 John chapter 3, verse 9 to 10. Siya na ipinanganak sa alayam ay hindi magpapatuloy sa kasalanan. Dahil ang kanyang binhi ay sisibol sa kanya. At hindi maaaring magpatuloy sa kasalanan. Dahil siya ay ipinanganak sa alayam. At malalaman natin kung sino ang mga anak ni alayam at ang mga anak ni Satanas. Ang bawat taong hindi gumagawa ng mabuti ay hindi sa alayam. At gayon din ang bawat isa na hindi nagmamahal sa kanyang kapatid. So makita natin kung sino ang tatay mo. Kung wala kang nasa na gumawa ng mabuti, ang ginawa mo, kasalanan, pagkakasala, hindi ka talaga anak ni Alahayam, anak ka ni Satanas. Pero ang anak ni Alayam, magkasala, siya ay pinanganak sa Alayam ay hindi magpatuloy sa kasalanan. Magkasala pero hindi magpatuloy. Pag manotice na mali itong ginawa ko, tigil na, stop. Pero ang anak ng Diablo, tuloy-tuloy yan, wala yung konsensya. Kasi ugali talaga ng tatay niya, ang dugo ng tatay niya na fallen angel nasa kanyang loob, dugo niya nga nanalaitay sa kanyang buong katawan ay dugo ng fallen angel. Kung ano yung ugali ng tatay ng fallen angel na pasaway, pasaway din siya. Makasalanan din siya. Walang konsensya. Hindi yan marunong gumawa ng mabuti. Puro kalukuhan. Pero ang anak ni Alahayam, minsan nalinglang tayo, nagkasala. Pero, hindi na natin ulitin. Nalinglang ako dito. Akala ko tama itong gawa ko, mali. Sorry po, magsisi ka. Tapos, hindi na mo nagawin. Pero kung paulit-ulit mong ginagawa, ay kaduda-duda ka. Ano ba ang kasalanan? Paglabag sa kautusan. Pag once may batas si Aba Yahawa, hindi mo sinunod, kinuntra mo, malinaw po, anak ka po ni Satanas. Dahil ang anak ni Alahayam, nagkasala, pero hindi na niya ulitin. Ingatan niya ang sarili niya, hindi maulit yung kasalanan na nagawa niya. Kung marahil, iba namang kasalanan magawa, pero hindi naman maulit. Ganon. Pero kung paulit-ulit yan, paulit-ulit, at mga tuwiran ka pang, okay to, wala. Diyan lalabas na anak ka talaga ni Satanas. Anak ka ng fallen angel. Destination mo, imperno. Diyan malaman natin na ang anak ni Alahayam ay hindi magpapatuloy sa pagkasala at gumawa ng kabutihan. Pero ang anak ni Satanas ay hindi gumawa ng mabuti. Hindi talaga gumawa ng mabuti, puro kalukuhan. May foundation pa kunwari, pero nanguhuli ng mga bata. Ibibinta. Kita mo yung mga karakter, tapos uminom pa ng dugo ng bata. Satanas talaga. Para ma-preserve yung kabataan ng mukha. Pero mo, Satanas talaga. Para hindi tumanda. Ano naman yun? Instinct lang nila yun eh. Hindi yun. Kasi yun ang dugo niya kasi. Hindi yan na, gusto ko to. Hindi. Kusa lang ginagawa niya yan. Kasi yun ang dugo na sa loob niya. Dugo ni fallen angel. Marami pa namang mga fallen angel. Yan, tuloy tayo. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 50, verse 1 to 7. Kung paanong walang sino mang isinilang sa lupa ang maaaring manatiling nakatago o ang kanyang gawain ay mananatiling lihim. Ngunit si Alayam ay nag-uutos sa atin na maging maamo upang tiisin ang pag-atake at insulto at huwag sakta ng mga balo at ulila. Isinulat ko ang
bawat isa, at walang sino mang isinilang sa lupa ang mananatiling nakatago o ang kanyang mga gawa ay nananatiling lihim. Nakikita ko ang lahat ng bagay, sabi ni Yahweh. Lahat ng bagay nakikita ni Yahweh, walang lihim nga nakatago. Kita niya lahat yun. Kung anong ginagawa natin lahat. Kita niya. Ngayon, ano ba ang karakteristik sa isang anak ni Yahweh, yung may binhi ni Yahweh? Oh, next. Basa. Ngayon nga, mga anak ko, sa pagtitiis at kaamuan ay gugulin ninyo ang bilang ng inyong mga araw upang kayo ay magmana ng walang hanggang buhay. Magtiis para sa kapakanan ni Yahweh ang bawat sugat, bawat pinsala, bawat masamang salita at pananakit. Kung ang kasamaan ay dumating sa iyo, huwag mong ibalik ang mga ito sa kapwa o sa kaaway, sapagkat ibabalik sila ni Yahweh para sa iyo at magiging isang tagapaghiganti sa araw ng dakilang paghuhukom, upang walang paghihiganti dito sa gitna ng mga tao. Dito sa lupa, wala talagang dapat paghigantihan natin. Totally wala. Zero. Walang paghiganti. Ang maghiganti doon si Yahweh na panahon sa judgment. O, tingnan natin ha. Verse 3. Ngayon nga, mga anak ko, sa pagtitiis at kaamuan ay gugulin ninyo ang bilang ng inyong mga araw. Gugulin natin ang bilang ng mga araw na sa mga araw na yan, nandoon yung kaamuan, nandoon yung pagtitiis. Magtitiis tayo. Pupunta ako sa simlihan, layo, naglalakad ako, tiis. Ay iba hindi magtiis. Wala yan. Magtitiis. Sa kamuan, gugulin niya ninyo ang bilang ng inyong mga araw upang kayo ay magmana ng walang hanggang buhay. Very sure si Nina. Very, very sure. Tiis lang yan, naglakad ha. Ang iba ayaw magtiis. Sige. Doon kayo magtiis sa dagat-dagatang apoy. Anong sinabi rito? Magtiis para sa kapakanan ni Yahweh. Ano bang pagtiis natin sa kapakanan ni Yahweh? Ano ba yung ginagawa mong pagtiis? Sa kapakanan ba ni Yahweh o kapakanan ng sarili mo? O kapakanan ni Satanas? Ang ating pagtitiis ay, sabi rito, kapakanan ni Yahweh. Ang bawat sugat, bawat pinsala, bawat masamang salita at pananakit, nasa karinig ka na, aroy ko po, di na ako ginagalang, Tiisin mo yon. Kung anak ka ni Yahweh, pero kung hindi ka anak ni Yahweh, hindi mo tiisin yon. Hindi mo kaya matiis. Diyan makikita ang ugali mo. Kung kanino, anong dugo mayroon ka, di mo kayang tiisin eh. Pero ano sabi rito? Sala pala talaga yan. Magtiis para sa kapakanan ni Yahweh sa bawat sugat, bawat pinsala, bawat masamang salita at pananakit. Makarinig ka ng masamang salita, tiisin mo lang. Huwag kang mag-emosyon. Tiis mo lang. Yung pananakit, yan, iba na yan. Nasampal ka na, nasuntok ka na, saktan ka na eh. Pero tiis. Kung ang kasamaan ay dumating sa iyo, huwag mong ibalik ang mga ito sa kapwa o sa kaaway. Huwag ibalik. Sinampal ka, sampalin mo rin. Huwag ibalik. Sabi nito, huwag mong ibalik ang mga ito sa kapwa o sa kaaway, sapagkat ibabalik sila ni Yahweh para sa iyo at magiging iyong tagapaghiganti sa araw ng dakilang paghukom. Si Yahweh na ang gaganti.
para sa iyo sa araw ng paghukom. Doon na. Upang walang paghiganti dito sa gitna ng mga tao. Parang walang paghiganti dito. Yan, kung kaya mong magawa yan, sure na may dugo ka talaga mula kay Yahweh. Binhi ni Yahweh ang mayroon ka. Pero kung hindi ka mo kayang matiis, sinampal ka, sampalin mo rin. Sinuntok ka, suntukin mo rin. Magsalita kang makarinig kang masakit na salita, gantihan mo rin. Minumura ka, mumurahin mo rin. Ay, hindi ka anak ni Yahweh. Anak ka ni Satanas, fallen angel. Murahan na Yan. Kasi lahat ng binabato sa atin, si Yahweh ang tagapaghiganti sa araw ng dakilang paghukom. Yan. Tinuro Dito lang na mabasa sa Book of Enoch. Tapos ayaw ipabasa. Tuloy. Grabe kayo. Basa. Ang sino man sa inyo ay gumugol ng ginto o pilak para sa kanyang kapatid, siya ay tatanggap ng sapat na kayamanan sa daigdig na darating. Huwag ninyong saktan ang mga babaeng balo o ang mga ulila o ang mga dayuhan. Baka ang puot ng alahayam ay dumating sa inyo. Ito Dito tayo. Ang sino man sa inyo ay gumugol ng ginto o pilak. May pera, ginugol natin. Saan natin ibibigay? Para sa kanyang kapatid na siya ay makatanggap ng kayamanan sa daigdig na darating. Yung mga nangailangan, tinulungan mo. Yung trabaho natin, obligasyon sa ikapo, ay nagbigay ka. Mayroon kang kayamanang tatanggapin sa darating doon sa bagong langit at bagong lupa. Sa daigdig ng darating. New heaven, new earth yan Huwag ninyong saktan ang mga babaeng balo. Kasi minsan babaeng balo, inaapi-api. O mga ulila, wala nang mga magulang. Dapat tulungan yan sila. O ang mga dayuhan. Kasi ang mga dayuhan pumunta, walang matuluyan. Doon na lang sa kalye matulog. Dapat tulungan. Nandoon talagang habag, matulungin ka. Baka ang puot ng alahayam ay dumating sa'yo. Kasi may mga tutulungan, hindi marunong tumulong. Pero mo, may malaking simbahan sa Quiapo, mayaman, pero nakita mo sa labas, maraming tutulungan. Ayaw tumulong. Wala talaga. Kita mo, mga anak talaga ng fallen angel yan Hindi marunong tumulong, di ba? Quiapo, simbahan Sa labas, maraming mga kailangan tulungan. Ang dami naman lang ginto. Marami naman silang pera sa bangko. Mga kardinal pa yan. Pero hindi talaga marunong tumulong. 30,000. Ang puot ng alahayam ay dumating sa inyo. 5 million. Mahalaga ang pagtulong sa mga nangailangan. Yung balo at saka mga ulila. Next. Basa. Matthew chapter 5 verse 44 to 45. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Si Luka at si Mateo ang nagsulat nito. Malamang nakabasa ito sa Book of Enoch. Kinuot nito. Kasi ito yung mga turo sa Book of Enoch, yung binasa natin kanina na mahabag talaga. Tuloy. Basa. Luke chapter 6 verse 27 to 28. Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin,
Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang aapi. Si Lucas naman to. Ito, nakabasa to sa Book of Enoch. At saka yung turo rin ni Hawa sa kanila. In-apply nila. Kasi yun rin tinuro ni Hawa sa kanila eh. Okay. Anong sabi? Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Ay, di ko kaya mahalin ang kaaway. Kaaway ko yun eh. Kung hindi mo kaya, yung dugo mo, dugo ng fallen angel. Kung may dugo ka galing kay Yahweh, binhi ka ni Yahweh, kaya mo. At gawan mo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Yan, galit siya sa'yo, puot yan. Pero gawaan mo pa rin ng mabuti. Kasi katagalan, mahiya yan siya na, grabe yung ginawa ko sa kanya, pero mabuti pa rin siya sa akin. Makukonsensya yan eh. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo. Ipanalangin ang mga nag-api sa inyo. Ipanalangin pa. Pagpalain pa ang sumusumpa sa inyo. May sumusumpa, pagpalain siya, Abay Hawa, yung mga kaaway ko, sinusumpa ako. Sabi niya, pangit daw ako, kwadrado ang mukha ko, pango ang ilong. Pagpalain mo nga yan. Oh, tingnan mo yon. Yan ang totoong mga anak ni Abay Hawa. Hindi talaga lumalaban sa gantihan ang masama sa masama. Ang igaganti sa masama ay kabutihan. Katulad na sinabi ni Hawa saya, kung batuhin ka, bato, binato sa'yo, batuhin mo ng tinapay. Kasi pag bato tinapay, pulutin niya, kakainin niya. Sampalin mo ang kanan mo, ibigay mong kaliwa. Ito. Sampalin mo rin to. Kunin niya ang damit mo, jacket mo, pati hubarin na rin ang suot mong damit. Oh, ito pa sa'yo eh. Parang nasa social media na, may hold up. Oh, bigay. Bigay lang. Bigay. Nakonsensya, binalik. Di ba, nakita niyo sa social media? Okay, tuloy. Oh, basa. Wala sa totoong buhay. Ito totoong buhay niya. 1 Corinthians chapter 4, verse 12. Nagpapakahirap kami at nagbabanat ng buto para kumita ng ikabubuhay. Dinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami inuusik, tinitiis din namin iyon. Tinitiis lang. Pero, bawal ang batugan. Nagpapakahirap kami at nagbabalat ng buto para kumita ng ikabubuhay. Hindi yung maghingi lang ng hingi lang. Hindi nagtatrabaho, batugan, puro hingi lang ang ginagawa. Magbalat ng buto, trabaho. Pero idalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami inuusig, tinitiis din namin iyon. Tiis lang. Kaya? Kaya. Pag kaya mo, Kaya. ang dugo mo, dugo, binhi ni Abay Hawa. Pero pag hindi mo kaya, Kaya rin. ang dugo mo ay dugo ng fallen angel. Yan. Diyan makikita. Peace talaga. Mhm. Hindi masakit. Kasi instinct mo na kung mayroong anong dugo mayroon ka. Lahi-lahi kasi. Kung ang lahi mo may sakit sa puso, gano'n rin sa'yo, lahi mo sakit sa puso. Sa ayaw mo sa hindi, magkasakit ka rin ng puso. Lahi ninyo yan eh. Kung ang lahi mo may prostate cancer, yung mga anak mo, gano'n din mangyari. Lahi yun eh. Kung ang lahi mo ay binhi ni Hawa, ang karakter ni Hawa, gano'n rin ang karakter mo. Kung ang binhi mo ay galing sa fallen angel, yung ugali mo, ugali din ng tatay mong fallen angel. Mo reflect yun eh. That's why titingnan mo ang tao. Meron kasing lumalapit dito, pasimba-simba ni Abay Hawa. Tingnan mo, ano bang motibo mayroon siya dito? Ay, kasi may dalagita eh. Pag walang dalagita, di na magsimba yan.
Hindi talaga kay Aba Yahawa sa dalagita. Bakit nagsisimba? Dahil may inaasam-asam na 5 million. Pag nalaman, wala pala, di na simba yan. Kita mo yung karakter nila. Mawala na kayo. May ina-after lang. Pero, mayroon magwala. I will go. Simba talaga. Kasi ang sinamba nila, si Aba Yahawa, hindi yung dalagita, hindi yung 5 million. Kundi si Aba Yahawa ang sambahin nila. Yan ang gusto nila. Kita mo? Diyan makikita natin ang dugo, mayroon siya. Tuloy tayo. Mukhang last na yata ito. Basa. Iikot ah. 1 Peter chapter 2 verse 20 to 23. May pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa? Kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtiis kayo ng hirap, sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng alaya. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng alayang. Sapagkat nang si Masyaya ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya ay insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya ay pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, pinaubaya niya ang lahat sa alahayang na makatarungan kung humatong. Nagbigay ng example sa atin si Aba Yahawa. Binigyan tayo ng halimbawa. Pero mo may pagmalaki ba ang pagtitiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Wala pagmalaki. Kailan nagtiis ka? Kasi ang ginawa mo masama. O dapat lang magtiis ka. Hindi, di ba? Hindi. Ngunit kung magtiis kayo sa hirap, sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpalain kayo ng alahayam. Yan. Nagtiis tayo sa kahirapan dahil alang-alang sa ating paglilingkod kay Aba Yahawa ay makatanggap tayo ng pagpapala kay alahayam. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng alahayam. Ang pagtitiis, bahagi yun sa ating pagtawag. Kasama po yun. Hindi yung tinawag ka, wala nang pagtitiis dito. Wala, dito na sa langit. Pero habang nandito ta sa earth, meron tayong bahagi yan sa pagkatawag ang pagtitiis. Sa kahirapan, sa lahat ng aspito ng buhay na kahirapan, nandoon pagtitiis. Bahagi yan ng pagkatawag sa atin, alahayam. Sapagkat nang si Masyayak ay nagtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Nagbigay siya ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya ay insultuhin, insulto siya kasi hindi siya kagwapo wala siyang kagwapuhan. Kamukha lang siya ni Roger Manatad. Hindi siya gumanti. Pag sabihin, pangit ka, ikaw rin, pangitin. Pag sabihin, pangit ka, ay ganun ba? Yan. Tawa lang ka. Nang siya ay pahirapan, hindi siya nagbanta. Na pagpahirapan ka, manda ka ha, may araw. Ngayon, sa'yo pa to, pero bukas akin na. Manda ka. Pero hindi, banta na yan Ngayon, sa'yo, bukas sa'yo pa rin. Sunod araw, sunod taon sa'yo pa rin. Hindi yung, sa'yo ngayon, bukas akin na, manda ka sa akin. Walang ganon. Sa'yo lahat. O, kita mo yun halimbawa, nang siya ay insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya ay pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, pinaubaya niya ang lahat sa alahayam.
na makatarungan kung humatol. Kasi yung role kasi ni Masaya Kihawasay dito, bilang tao na, pero actually, alayam siya eh. Siya yung si Hawa na katawang tao. Pero ang papel kasi niya, hindi Hawa, hindi alahayam. Talagang hinubad niyang katangian sa pagkaalahayam. At naging masunurin hanggang sa kamatayang nakabitin sa punong kahoy. Ganon. Ito yung karakter ng mga anak ni Yahweh. Pero ang karakter ng mga anak ng fallen angel, iba sila, ugali nila, iba talaga. Salbahe talaga yan. Matuso, magsamantala, mangbubudol, manluloko, mandaraya. Okay, tuloy. Ito pa pala, basa. Matthew chapter 10, verse 22. At kayo'y kabubuutan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Dadapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ang tanong dito, anong pangalan to? Yan. Sa mga Christian, Jesus daw, Jesus Christ. May mapuot ba sa'yo kung mangaral ka sa pangalan Jesus Christ? Hindi. Walay, tanggap. Kilala siya sa buong mundo. Sikat siya, ginagalang siya. Pero kung ang pangalan ni Yahweh siya yung pinangangaral, Ayan na. puot ang mga tao sa'yo. At kayo'y kaputan sa lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Pinangangaral mo ang pangalan ni Masaya Kihawasay, Yahweh, ayaw nila. Napupot. Bakit binago yung Bible? Bakit wala sa 66 book yan? Nagsarili kayo ng Biblia nyo. Tayo pang gawing masama. Pero, datapwat, magtiis hanggang wakas. Siyang maligtas. Tiis lang talaga tayo. Tiis lang. That's why, huwag mo sabihin na, ayaw ko na mangaral. Kasi pag ipangaral kong pangalan ni Yahweh, maraming magagalit sa akin, baliktarin pa ang kwento, ako pa ang masama. Huwag kang sumoko. Kasi kung sumoko ka, hindi ka totoong anak ni Yahweh. Baka anak ka ng fallen angel. Bakit susuko ka? No retreat, no surrender. Handa nga tayo magpaputol ng liig eh, pagdating ng panahon eh. Ito, salita lang yan eh. Tapos matakot ka na, sumuko ka na. Pagdating ng panahon sa one world religion na, one world government, and one world currency, pag ipangaral mo yon, harap ka sa korte, harap ka sa gobyerno, lilitisin ka, at hatulan ka nila ng kamatayan, putol liig. O, anong gawin? Sige, putol liig. Ito na, putulin na ninyo. Pero hindi tayo lumalaban na ganun, ayaw ko na. Ang iba, sa ipangaral lang takot na. Wala pang putuliig yan, ha? How much more kung putuliig na? Dandahanin nga lang yan. Ang mapatay nila, pang lupa lang na katawan mo. Pero hindi nila mapatay ang kaluluwa mo. Dandahanin lang eh. That's why, magpasalamat nga tayong mayroong mag-usik sa atin kasi magdagdag tayo ng reward sa langit. Halimbawa, ang reward mo, isang kabayo lang sa isang chariot mo. Nagtiis ka, 2 kabayo na. Nagtiis pa rin, 3 kabayo na. Nagtiis pa rin, 4 na kabayo. Aba, ang bilis mong lumilipad. 4 na kabayo sa service vehicle mo. Ang mansion mo, malaki. Pero kung mansion mo maliit, parang CR lang kalaki. That's why, huwag nating ireklamo kung mayroong mag-uusig sa atin, mayroong magpuna sa atin, at sisiraan tayo dahil sa pangalan pinangaral nating Yahweh. Relax lang. Dapat nga matuwa tayo. Sige. The more nga inuusig niya ako, the more na magdagdag ko ng kayamanan sa langit. Gets niyo? Kayong nanood sa YouTube channel? Tuloy. Basa. 1 Peter chapter 3, verse 9. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa
halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng alahayam. Makatanggap tayo ng pagpapala mula kay Alahayam kapag tayo'y nagtiis. Huwag nating gantihan ang masama sa masama. Ang gumawa ng masama sa atin, gantihan nating mabuti. Maraming salita siya sa atin. Ay, mayroon kong 100 dito. Ito na lang sa'yo. Salita pa rin. May pira ba? Meron pa 100 sa'yo. O, mabuti. Tutuwa siya. Sa maganda pala, awayin ko to para bigay ko lang 100. Sige. Kasi, yung 100 mo bigay, pagdating sa langit, dudublihin ni Abay Hawa yan. Huwag ninyong sumpain ang mga sumumpa sa inyo. May magsumpa sa'yo, minumura ka, huwag mo murahin. Kal halal hawad Abay Hawa, pagpalain mo siya. Pero pinagmumura ka ng, sabi mo, Kal halal Abay Hawa, pagpalain mo siya. Ginamit mo ang pangalan ni Abay Hawa para sa pagpapala sa kanya. Hindi mo ginamit sa walang kabuluhang salita. Kasi bawal yon. Ang iba, hindi na natin gamitin. Father lang. Kailangan banggitin para makilala sa mahabang panahon nakatago ang pangalan, tapos itago mo pa. Sa Amerika, wala rin to eh. Ano lang? TMS lang. The Most High. Hindi lang mabanggit yung Yahweh. Sabihin lang, TMS. TMS. Blessed you, TMS. TMS. The Most High lang. Tinatago nila. Wala talaga wala sa tamang hulog to. Kasi kayo mga taga-Amerika, mga tribe of Judah kayo yung mga Hudyo nga nagpapatay kay Hawasay yung panahon na yon. Mga inapo kayo eh. That's why ang sumpa ninyo hanggang kayo nandoon pa eh. Wala kayong binatbat sa tribe of Manase dito sa silangan eh. Yan ang ginagamit ngayon na Ibo Mandaragit. Na kayo, kapati kayo, sisimunan kayo eh. Anong TMH? Yahweh, wag mo sabihin na, the Most High. Oh, the Most High, the Most High. Si Lucifer, gusto niyang the Most High din siya eh. Baka si Samael yun. Pag Yahweh, wala nang makaagaw, Yahweh na yun eh. Pag alisin mo yung ha sa gitna, Yahweh, ayan. Yahweh na sa Satanas na yan. Wag mo alisin yung ha sa gitna. Yahweh, hindi yung Yahweh. Tama, ewan ko itong mga taga-Amerikang mga remnant Hebrew Israel, tribe of Judah daw sila. Wala talaga, TMH lang. TMH. Blessed TMH. The Most High. Sabi ni Pastora Andon sa asawa ni Pastor John, Bishop, ano ba itong TMH? The Most High yan. So, bakit gano'n? Huwag kang gumaya sa kanila. Itinatago pa rin ang pangalang Yahweh. Ang iba, ama-ama lang. Ama-ama. Pwede ama rin Satanas eh. Common name yun eh. Dapat ibanggit mo Yahweh. Ang kondisyon doon huwag gamitin pangalan niya sa walang kabuluhan. Pero kung may kabuluhan naman, banggitin mo lagi yun para makilala siya sa buong mundo. Nag-gets nyo mga nanonood sa YouTube channel? Banggitin yon kasi may karibal siyang Yahweh. Yabi. Para makilala si Yahweh, hindi Yahuwah. Yahuwah, di kasama katunog na si Yahweh. Mga modern Hebrew yan eh. Yahweh, modern Hebrew. Galing sa Yewa. Elohim, modern Hebrew. Mga Anunnaki yan. Pauline Angel, si Enki. Yahweh. Tapos gagamit pa kayo ng YHWH. Hindi yan. Yahweh yan eh. YHWH. Yahweh ha. Mas naintindihan pa nga ni Eli Soriano eh. Sabi niya, Yahweh ha. Sabi naman
ng ministro na Iglesia ni Cristo, may kapangyarihan yung Yahweh, ano naginip ako? May power pala yan. Kasi yan ang tunay niyang pangalan eh. Yahweh ha. Tapos silent ang last vowel sound, Yahweh. So yan, okay next. Oh, yan, awit na tayo. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Yahweh shine His Son. And now let the weak says I am strong. Let the poor says I am rich because of what Yahweh has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Yahweh shine His Son. And now, let the weak says I am strong. Let the poor says I am rich because of what Yahweh has done for us. Manalangin na lang tayo. Pastor Richard. Sama-sama muling manalangin. O dakilang Yahweh, aming kang pinasasalamatan sa mga aral na patuloy mong ibinabahagi sa amin. Upang ang iyong banal na pangalan at ang iyong mga gawa ay maalaala namin na sa mga huling araw, ito ay mamamalagi sa aming mga diwa, sa aming mga puso. Katulad ng iyong sinabi sa kay Enoch na iyong hinirang upang ang Biblia ay magawa at maipamana sa mga henerasyon katulad namin. At mula sa iyo, aming Yahweh, hanggang sa panahon na ito, na ang pangalan mo ay muling nakilala at maipahahayag sa aming mga labi. Sa pamamagitan ng iyong mga hinirang, ikaw ay muling makilala ng lahat ng mga remnant ni Jacob at ng mga anak at lahi ni Adan sa aming kapanahunan. O Yahweh, patuloy ang aming pagpaparangal sa iyo at patuloy ka naming pinasasalamatan sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng kaunawaan at patuloy na pangunguna sa pamamagitan ng banal na Raw Kakadas. Sa lahat ng tatanggapin ng mga aral na ito, ayon sa iyong mga sinabi kay Enoch, tunay nga na sila ay iyong mga anak at pinili. Ngunit sa mga tatanggi at ayaw itong tanggapin, kayo na po ang bahalang magparusa at sa kanila ang nakaambang panganib ng paghukom. Ikaw ang patuloy na nagtakda ng lahat ng ito. Sa iyo ang pinakamataas nagpaparangal, papuri at pagsamba, pagdakila at paggaluwalhati sa pangalang mga banal na nag-iisang Yahweh Alahayam sa pamamagitan ni Mashiach Yahweh siya ay namin tagapagligtas. Yaman. Apa Yahweh, siya Yahweh say ang may likha ng ating buhay.